Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Gilas Pilipinas target gumawa ng history. Talunin ang New Zealand Tall Blacks ng 2 beses. Posible na kaya? Sa parating nga na second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, eto na yung malaking tsansa ng Gilas Pilipinas na madalawahan itong New Zealand Tall Blacks. Dahil nga kompleto na ang ating Gilas Pilipinas. Naglalaro na si Kai Sotto. Meron pa tayong idinagdag na Quintin Milora Brown. Maganda rin ang inilalaro ni AJ Edu. At mataas yung kumpiyansa ngayon ng ating 12-time MVP ng PBA na si Junmar Fajardo. Bentahe rin ng Gilas Pilipinas yung home court advantage dahil sa Feb 26 dito sa Pinas gagawin yung laro. Then sasamantalahin din nila yung pagkawala nga ng mga main big man ng New Zealand Tall Blacks dahil nga sa injury. Although meron pa rin silang mga big man na maglalaro. Kung level lang ng laruan, ahead dito ang ating Gilas Pilipinas, especially yung mga big man natin. Then factor din dito yung bugbugan laro ng New Zealand Tall Blacks bago kaharapin ang ating Gilas Pilipinas. Dahil until Feb 22 meron pa silang laban sa NBL ng Australia bago lumipad papuntang Pilipinas. Siyempre ang importante lahat ay yung pahinga at ensayo na magiging delikado yung kanilang magiging laban dahil kakaharapin nila ang ating Gilas Pilipinas. Kumpara nga sa New Zealand Tall Blacks, mas mahaba yung magiging paghahanda at ensayo ng ating Gilas Pilipinas. Since malaki na nga yung tsansa at abot kamay na ng Gilas Pilipinas yung history na matalo ang New Zealand Tall Blacks ng 2 sunod. Dahil nga sa mga importanteng factors na nasabi ko sa content na to, wag lang sanang pa-overconfident ang ating Gilas. Focus sa laban. Dapat hindi mawala yung teamwork at mapigilan yung opensa ng mga Tall Blacks. Dahil may kasabihan nga sa atin dito, bilog ang bola, na kahit ngayon, yamado ang ating Gilas Pilipinas, posible pa rin yung upset win na makuha ng New Zealand Tall Blacks.